and the rest of the characters have upstairs. They have mom and dad. No, it's only all the characters. Roger and Keegan are the mom and dad. What are they things like this? Some of them is like. So is this happy? Some of them is like. Some of them is like. What's this? Happy or what? I don't understand. What face is this? Oh, sorry. Is that happy? It says it's lost out. Good morning guys, time check 6 ng umaga. Parang ang sarap pumunta sa isang parang masarap pumunta sa isang bukid o sa isang yung flat area ba, camping ground. Maybe I will take my kids to camp ngayong weekend. Meron akong gustong puntahan na lugar. Try ko yun kung pwede tayo makapunta doon. Makaisama ko si Chico tsaka si Calby. Iwan na muna si Mayumi. Kasi malapit ko siya sa bundok malapad na camping ground. Parang gusto ko makita yung mga bata na tumatakbo. Gusto ko silang panoorin na takbo all you want. Ganun. Meron kasi akong alam ng mga places pero nakakatakbo din naman sila pero may unggoy. Ayoko yung may unggoy kasi na-trauma si Calby dun sa unggoy last time na pinuntahan namin. Tapos nahila siya ng unggoy. Nasa naman yung unggoy? Nasa cage. Pero nahila kasi si Calby ng unggoy. So pagkahila sa kanya, nagkaroon siya ng scratch dito sa finger niya. Natapos agad yung holiday namin. Hindi ko na tinapos yung second night. Dinala ko agad si Calby sa yung vaccine. Anti-rabies para sa unggoy. So after nun, sabi ko hindi na kami pupunta sa mga places na may unggoy kasi they can tend to be really wild. Scooter. I know, I saw you. You're very good at it. I was very good. And I was driving so fast. I know. That's good. So hinahayaan ko lang mga bata alas 6 ng umaga. Normally, si Mayumi lang yung pinapalakad ko. Pero yung mga bata, si Chico tsaka si Calby, gusto din pala lumabas. So sabi ko, maaga pa naman. Alas 6 pa lang. Pwede pa sila hanggang 6:30. Si Mayumi naman, hinahayaan ko lang siya as long as nakikita ko. Hindi ko siya binabawalan, guys. And look where I go! Wow! Yan yung si Chico. Si Calby naman, merong imagination game. Then si Mayumi naman, ayan. Mom, you say on the mark. Get set. Go! Wait, no, let's race together. Wait, Mom, wait, Mom. No. On your marks. Get. Set. Go! Wow. Gusto ni Chico makipag-race. Oy! On your marks. Set. Go! Good job. Yay! First and second. Mom, I want to go lost. Good job. Do you want to go camping? I will take you camping. Yeah. I'll ask you to parts if you can go. After school? After school? Let me ask you to parts. You can go after school and then tomorrow.
Go. Too close. Na 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 Go na. there from Calby's. No. Go to Calby's place so you can see yourself. Lang 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 lang. Tinka L, Tinka L. What's a Tinka L? What's a Tinka L? Ah. Okay, she's gonna shower. No, the camera is here. Yeah, my mouth. Whoosh. Si Chico guys, normally, siya yung talagang mahilig mag-try ng food. Si Calby naman hindi. Kita nyo, ito is yung Quaker Oats. Normally si Calby, pag nakita niya yung texture, it's go with the music. Go with the music. Mommy, sing the notebook. What do you think? Somebody to heal, somebody to love, somebody to hold, somebody to hold. Wow, good job, anak. A few moments. It's true. It's good. It's good, it's good, Raph, it's good. There. More? Guys, good morning. Maayong buntag. Andito na tayo ngayon sa shop. And, yan. Kahapon talaga guys, I failed to look for the videos na yung may mga comment. Yun pala yung talagang gusto kong ikwento sa inyo kahapon. Pero hindi ko talaga siya nakita. Hindi nag-load yung video. Pero good morning. It's, happy Friday sa inyong lahat kung nasaan man kayo. And this morning I had a really interesting day kasi nga meron akong na-receive guys na comment, and I really wanted to answer this comment dahil kahapon ako ay nag-post ng isang video kung saan inaasikaso ko yung laundry shop ko na maliit, at yung caption ko doon is kapag ka nagtayo ka ng negosyo, dapat ready ka na itaguyod to rain or shine hanggang sa kaya mo. Hindi pwede na basta-basta ka lang mag-give up.
So, bakit nga ba ganun? And then, merong nag-comment din sa baba na I wanted to answer. Pero, bago ang lahat, sana nakapag-breakfast na muna kayong lahat. Ako ay nag-breakfast ng maaga sa bahay dahil kailangan kong uminom ng gamot. But still, I was craving for tinapay. So, pumunta muna ako ng Rolly's Bake Shop malapit dito sa tindahan. And I got myself tinapay. Si Parts din nagkape at tinapay na din siya. Pero, eto yung nakita ko doon na medyo mas masarap tingnan. This one is para siyang chiffon cake. Masarap. So, etong ako lang mag-isa dito guys dahil si Giselle ay nag-message sa akin na malilate daw siya. So, normally kapag ganyan, okay lang naman. Basta mag-inform lang talaga. Then, sorry, hindi ko napigilan yung aking laway sa tinapay. Si Parts naman, kinuha si Chico, dinala niya sa malapit na tabing dagat, manonood sila ng isda. Dahil wala pang klase si Chico, mamaya pang 10:30. And lately guys, sobrang overstimulated talaga ako. Hindi ko alam kung ano ba yung mali. Kung pagod ba ako galing trabaho, kung overwhelmed ba ako sa responsibility, o yung mga anak ko ba yung overwhelmed, yung mga anak ko ba ang mali yung asal, or ako ba yung mali ang asal, hindi ko alam. So, ilang araw na, parang 3 araw na nagkakaubusan kami ng pasensya. Hindi ko alam kung sila yung nauubos ang pasensya sa akin o ako yung nauubos yung pasensya sa kanila. But I want to calm down at napansin siguro ni Parts na parang umiinit na yung ulo ko. Talagang umiinit na yung ulo ko. Parang anong oras pa lang? Alas 9 pa lang eh. Parang nauubos na yung pasensya ko. So, hindi ko alam saan banda ako nagkakamali. So, niremove na muna ni Parts si Chico. Sinama niya si Chico dun sa may tabing dagat malapit dito para nga makapagkalma at manood ng isda. Ang mga anak ko kasi medyo nasanay na din sila kay Parts dahil nga si Parts ay naging ano ko na din guys, lagi ko na siyang kasama, and of course Parts and I talagang magkaibigan kami simulat sa pool pa. So nagkaroon na ng parang yung mga anak ko nasanay na ba sa presence ni Parts, at mahilig din si Parts makipaglaro sa kanila kasi nga si Parts himself meron din siyang mga anak, nakakaedad lang din ng mga anak ko. So anyway, balik tayo dun sa usapan natin, no, about dun sa negosyo. Nag-post ako ng ganon kasi normally kapag ka nagtatayo tayo ng negosyo, meron ako nakita kasi dito guys, kakabukas lang ng negosyo niya and then wala pang 6 months nagsara na. Isa itong salon na business. So, napansin ko kasi hindi ko i-mention yung name ng salon or owner or whatnot, pero pumunta na ako sa salon na yan kasi I did something. Pero wala pang ang 1 taon ay nagsara na sila. So nakakalungkot kasi malaki yung space, alam ko malaki yung renta at marami din silang naipundar. Pero bakit kailangang magsara? In my view as customer, ilang beses ko kasing nadadaanan itong shop na to dahil malapit lang to sa shop ng ate ko. At ilang beses din akong kumatok doon para sana magpagawa ng something or mag-inquire about something kasi nga convenient siya for me. Dahil nasa shop lang siya malapit ng ate ko. Pero every time I go there, either yung tao sa loob ay hindi approachable at hindi welcoming or walang tao sa loob ng gagawa ng gusto kong ipagawa. For example, last time, gusto ko sana magpa-blow dry ng buhok kasi I felt like my hair was really difficult to manage. Walang tao na gagawa. And that was already around parang hapon na yun. Ikalawang beses pumasok ako doon, kumatok ako, nakalock, and then yung nag-welcome sa akin, parang hindi naman siya welcoming, parang galit pa siya na kumatok kami. So yung mga ganong klaseng feeling kasi, it shoo your customer away. And the worst thing, we don't recommend. Hindi kami nagre-recommend na pumunta sa ganong klaseng shop. So, talagang mamamatay yung negosyo kapag ka ganon. Okay? So, napakahalaga talaga sa isang shop na yung maiiwan na staff dyan is welcoming and approachable. Dapat ganon na klase. Kahit na wala kayong masyadong customer, kasi hindi naman agad-agad na pag nagbukas ka ng negosyo ay talagang magbo-boom. Dapat bigyan mo ng time na makilala ng mga tao at masanay sila sa presence mo at sa trabaho mo. Lalong-lalo na kung yung business mo ay services. So, for example, sa akin, yung negosyo ko na labalabi. Wait, hanap lang ako ng stand, guys, kasi medyo napapagod yung kamay ko kakahawak. Ang dami ko parang isa-chika sa example is, tawag nito, hindi naman siya agad-agad nagbo-boom. For example, itong aking laundry shop, guys. We are now open, mag-iisang buwan na kami ngayong 28 ng March. So, 1 month pa lang, kapag ikaw bago ka sa negosyo, for example, unang business mo to, wala kang kilala na nagtayo ng negosyo, walang nagbaback up sa'yo, walang nag-a-advise, wala kang experience, wala kang nakikitang
negosyo behind the scene, talagang mahihirapan ka. Bakit? Kasi marami kang expectations. And yung expectations mo, pag hindi pag hindi yun na-meet ng reality, ay talagang madali kang madidisappoint. So for me, magwa 1 month na itong laundry, I would say na it's actually gaining income, pero it's not the income that I am expecting. Pero masakit ba sa akin? Hindi. Kasi I have been to business na, ilang negosyo na yung nahawakan ko, may bumagsak, may okay. Etong Mayumi Thailand Closet, very good naman siya. Yung negosyo na sinimulan namin sa Uganda, may very good, may very bad, may bumagsak, may hindi bumagsak, may nagsara. So kapag iba kasi kapag may experience ka na kasi sa negosyo, mamamanage mo yung expectations mo. Alam mo kung kailan ka matatalo. Alam mo kung kailan ka nananalo. At kung matatalo ka man, hindi siya nagpapasakit sa loob mo kasi you somehow know that it can happen. May possibility kasi pag nagbukas ka ng negosyo. So for example, sa negosyo ko na laundry shop, at first, I was calculating, nung hindi pa kami nag-start, na sana umabot kami ng 20 loads a day. So, kapag ka 20 loads, 20 loads, at least 30 loads pataas a day. So, syempre, since people are still getting used pa sa amin at sa trabaho namin, kung malinis ba talaga, mabilis ba talaga, mabango ba talaga, at yung sa presyo namin, at sa customer service ng staff namin, it might take a while for them to accept that. So, yung 30 loads pataas na ini-imagine ko, talagang hindi siya na-acquire for the first few weeks na nag-open kami. Siguro, I am somewhere na kalahati, which for me is still not bad. Bakit? As long as ang arte nun, bakit? Sorry, bakit? Dahil, the fact na mababayaran ng earnings mo for the first few months, let's say, or the first few years, let's say, worst comes to worst, as long as kaya nitong itaguyod yung renta mo, yung mga perishable mo, at saka katulad ng sabon at Fabco na ginagamit mo, at saka mababayaran yung sahod ng staff mo, yung pagkain niyo habang nagtatrabaho kayo, everything is already good. Kapag kaganyan ang nangyayari, that's very good. Kailan siya nagiging very bad at kailan ka kakabahan? Kapag yung expenses ng negosyo mo galing lahat sa bulsa mo. Okay, maybe for the first few months, maybe for the first year, that's okay. Pero pag tuloy-tuloy na laging ganyan, the second year is the same, the third year is the same, then it's a big decision you have to make. Alright? So, sabi ko nga dun sa post ko sa Facebook is, kailangan ready kang itaguyod, maulan man or mainit. When you say mainit, ibig sabihin zero, walang customer. And to be honest with you guys, may mga araw sa laundry shop na wala talaga kaming customer. Zero dahil maganda yung araw. Hindi mo naman kasalanan. As long as you're doing your best naman on your part. Okay? Then kapag ka maulan naman, literally pag maulan, maraming nagpapalaba. Pero what I'm saying is kapag ka malakas naman yung negosyo, maraming nagpapalaba. There was 1 day or 2 days na talaga umaabot kami ng 16 loads. And 16 loads is very good. Sobrang busy na ng staff namin sa 16 loads na yan. At talaga namang, of course, you are also happy for that. At kapag minsan kasi, okay, eto talaga, experience ko talaga to. Hindi lang kay Miss Giselle, kundi kay Ate Hannah sa laundry shop. Kasi nga, si Miss Giselle, nung kakastart pa lang namin guys, hindi naman talaga agad-agad nag-click yung negosyo. Ngayon, may mga araw talaga na hindi kami nakakapagbenta. Wala kaming benta. Kahit hanggang ngayon, may mga araw, may mga weeks na wala kaming benta. Pero yung una-una, si Miss Giselle kasi galing siya sa ibang amo. Yung amo niya na yun, nagagalit pag wala silang benta. Karinderya naman yun o restaurant. Pag walang kumakain, pinapagalitan sila. Bad mood yung amo. Not thinking na for me kasi may mga iba din kasi na amo na very close-minded regardless kung mahilig na talaga silang magnegosyo. Very close-minded. Sinisisi nila lahat sa staff. So, nung bago pa lang sa akin si Miss Giselle, sobra yan siyang worried nung wala kaming benta. Talagang sunod-sunod na parang mabigat yung loob niya, mabigat yung pakaramdam niya. Doon ko malalaman na talagang may concern siya sa negosyo kasi malungkot siya na wala kaming benta. Pero yung parang lagi niyang bit-bit sa dibdib niya tsaka sa utak niya, wala akong benta, baka mapagalitan ako. Doon talaga feeling ko na na-trauma yung isang employee. Trauma siya kasi pinapagalitan siya dati ng amo niya pag walang benta. Ako hindi naman ako nagagalit. Basta alam ko na ikaw as staff, ginagawa mo yung part mo. Number 1, yung customer service mo.
Yung social media mo na naka-assign sa'yo, inaayos mo ba? Nag-update ka pa everyday? Kapag wala kang ginagawa, anong ginagawa mo? Nag-iisip ka ba ng another strategy para mapaayos yung negosyo? Ano yung mga ways na pwede mong gawin? Hindi naman kailangan lagi ka nagtatrabaho physically eh. Even if umupo ka lang sa loob ng tindahan mo and you look around and you try to check, what can I do to make it better? That's already a big move. Ako, hindi ako nagagalit kapag walang benta or walang pumapasok na pera sa isang negosyo na pinapatayo ko. Ibig sabihin, something is wrong and you have to solve that. What do? I sit down with the staff and we talk about it. I ask Miss Giselle, umuupo kami ni Miss Giselle, kahit siguro tanongin niyo si Miss Giselle, I always tell her the same thing. Sit down and think of a way. Saan tayo nagkulang? Saan tayo merong mali? Saan tayo pwedeng mag-focus? If you think that we did everything that we could for the negosyo, then calm down. The rest is not under our control. Ganun lang yun siya kadali, guys. Same din sa laundry shop. Noong mga araw, kasi nagpro-provide ako ng pera pang ulam. Okay? Sa staff. May bigas naman doon, may rice cooker naman. Nag-iiwan ako ng pera kasi para yung lunch, hindi na nila problemahin. Ngayon may araw na zero talaga, guys. Wala talagang nagpalaba. Hindi ko alam, nung pumunta ako sa shop, nag-meeting kami ng staff ni Ate Hana, sabi niya sa akin, Madam, wala talaga nagpalabas. Sabi ko, okay lang te, walang problema. Kasi, number one, hindi naman natin pwedeng pilitin yung taong pumasok sa loob ng ano natin eh, ng laundry shop natin. Isa yan. Ikalawa is, we cannot really... Hindi mo mapipilit ang tao na pumasok sa isang, sa negosyo mo. Okay? So, hindi mo na control yun. Then, hindi ko alam na sa 2 days pala na wala palang pumasok, guys, na nagpalaba or walang benta na pumasok for 2 days. Hindi rin pala siya kumuha ng perang pang lunch. Kasi nga, meron yung parang feeling na guilt ba? Guilt or somehow they feel like na responsible sila. Bakit walang pumapasok na customer? So, sabi ko, hindi pwedeng ganon. Kasi hindi ka naman pwedeng hindi kumain dahil walang customer. So, yung mga ganong klaseng behavior, it's because siguro yung mga naging amo nila from the past is nagagalit kapag walang customer, nagagalit kapag alam mo yun, mga ganong klaseng cases. So, ngayon, after ng posting ko kahapon, nag-comment yung ate ko under the post. Sabi niya, yes, prepared ka, dapat igapang, sacrifices, at tapal sa negosyo. When you say tapal, it's getting your own money to make sure your business survive. Starting a business is indeed risky, plus significant effort and investment. Yung ate ko mag-comment, English ng English, eh, kakainis minsan ba? And even with hard work, there's a chance of failure. Totoo yan. You see, kahit yung mga kapatid ko, alam na alam nila yan. Yung kapatid kong to, si Madam Sheena, marami na rin siyang negosyo na pumalpak, bumagsak, kaya alam niya. Detailed business risk, number 1, financial risk. Posibleng mawala yung kinapital mo, mahulog ka sa zero, naglagay ka ng 1 milyon, nawala lahat, posible yan. Number 2, time commitment. Hindi ka pwedeng basta-bastang magbakasyon. Kasi kapag may problema sa negosyo mo, dapat nandun ka. Dapat alam mo yung ups and down ng negosyo mo, lalo nakakabukas mo pa lang. Number 3, competition. Marami kang, ayan o, ang comment ng ate ko, guys. Number 3, competition. Kasi hindi lang naman ikaw mag-isa eh, ang gumagawa ng ganyang klaseng negosyo. So, you have to consider that. Number 4, operational challenges. May masirang machine. Merong kayong mga kulang sa operational strategy ninyo. Marami. And number 5, personal stress mo sa negosyo, which is very true. Then, sabi ng ate ko, prepared ka lang talaga matalo sa sugal na negosyo. Totoo naman talaga. So, may nag-comment din. Sabi nila Singgerang Yaya. Ito naman sila Singgerang Yaya ay maaga pa lasing na. Ay, hindi. Joke lang. Pangalan niya lang yan, guys. Ito naman sila Singgerang Yaya ay OFW. Ngayon, sabi nila Singgerang Yaya, Ma'am, pwede magtanong, magkano maging puhunan sa laundry shop mo? Balak ko sana maganyan pag uwi ko. Ayaw ko na sanang bumalik dito sa abroad. Ang hirap ng buhay bilang katulong sa ibang lahi. Sana makakuha ako ng idea sa iyo at maraming salamat. Wait. Ayan. So, to answer la Singgerang Yaya's comment, actually nag-answer na ako sa kanya sa Facebook. Pero eto i-answer ko din just in case merong ibang OFW na magtatanong ng the same question.
Kasi alam ko, OFW, mahirap ang buhay, iba't ibang klaseng trabaho pinapasok natin sa abroad. Minsan kahit natapos ka na dun sa full-time job mo, magpa-part-time ka pa. Hindi ibig sabihin Canada, hindi ibig sabihin Europe, hindi ibig sabihin New Zealand, hindi ibig sabihin New York, hindi ibig sabihin USA ay bongga na yung ginagawa mo. Tutulog ka na lang, may pera na, or parang sisinghot ka lang ng hangin sa labas. And then, chaching na yung dolyares. Hindi ganyan, guys, ha? Hindi ganyan. Yan lagi dapat yung binabago natin sa utak Pinoy, no? Yung porket nasa New York, porket nasa Canada, porket nasa Switzerland, ay abay, ang tingin natin ay sobrang yaman na nila. Ang tingin natin ay parang pagising nila namumulot lang sila ng pera. Hindi po talaga ganyan. I have known a lot of OFWs abroad sa mga magagandang bansa, and their life is actually miserable kasi pagod na sila pero wala silang choice. I hope you get me when I say that. And shout out sa lahat ng mga OFW na nanonood. So anyway, balik tayo kay lasinggerang Yaya. Sabi niya, pagod na daw siyang magpakayaya sa ibang lahi. Ay, pagod naman talaga. Pagod nga mag-helper dito sa Pilipinas, how much more sa ibang lahi na hindi mo sila maintindihan. Naglinis ka na, marumi pa rin daw. Oh, tapos minsan, anong oras na, alas 3 na gigisingin ka pa, mga ganong klase. So, pero makikisama ka kasi hindi basta-basta makakauwi pag nasa abroad ka. So, sabi nila singgerang Yaya, magkano daw yung puhunan kasi gusto niya na daw magnegosyo. So, para sa mga OFW who doesn't love working abroad, who hates being away from their family, try your very best na makapag-ipon. Try your very best to start a business. Ayan na naman yung mga basher, naririnig ko na naman magsabi na naman, Madam, bakit mo ginaanyayahan yung mga tao na magnegosyo? Ikaw nga, palpak ka sa negosyo. Ay, hindi ibig sabihin na palpak ako sa negosyo, magpalpak sila sa negosyo. At hindi lahat ng negosyo ko palpak. Kita mo naman itong Mayumi Thailand closet natin, guys. Magdadalawang taon na to. And I'm very proud of this shop. Very, very proud. At ang sinasabi ko lang is, try your best na mag-save at try your best na pasukin yung negosyo. Lalo na kung alam ninyo na kaya nyo. At kaya nyong bigyan ng panahon at atensyon yung negosyong gusto nyong simulan. Whatever business is that, it can be sari-sari store, it can be bigasan, 'di ba? Kasi consumables laging hinahanap. It can be massage spa, it can be laundry shop. Ako kasi talagang goods na goods ako sa laundry shop eh. Goods na goods ako sa laundry shop kasi nakikita ko yung mga tao talaga tatamarin na in the future, ayaw na talaga maglaban yan eh. Ayaw na magsampay, ayaw na mag-fold. So, laundry shop for me is a very good business. For me, ngayon, magkano daw ang puhunan? So, pag nag-canvas kayo ng different machine sa laundry shop, para sagutin ko yung tanong nila singgerang Yaya, may iba't ibang klase ng machine na pwede ninyong gamitin kapag nagbukas kayo ng laundry shop. Ngayon, kung may pwesto na kayo na maganda yung drainage, maganda yung electricity, maganda yung water, yung tatlong yan, ay goods to go na kayo. Maganda yung renta ninyo, 5,000 pesos to 10,000 pesos or 15,000 pesos. Okay, goods. Meron na kayong pang-capital. Titingnan ninyo yung machine na gusto ninyong pipiliin. So, sa machine sa laundry, pagdating sa commercial, yung pang-business, merong Speed Queen. Okay, tandaan ninyo yung mga words na sinasabi ko and itry ninyong i-canvas. May Speed Queen, merong Maytag, merong LG, merong Whirlpool, merong Haier, at ano pa ba? Maytag, Speed Queen, Whirlpool, LG, Haier, yan lang yata eh, na-mention ko na ba? Basta yung gamit ko sa shop ko ay LG, tatlong set. When you say tatlong set, isang set is wash and dry na yan, washer and dryer, tapos stack up yung akin, ibig sabihin patong, nakapatong. So, iba't ibang klase ng machine meron, just canvas in your area. So, I would say, kapag depende sa machine niyo, kung meron kayong at least 500,000 pesos pataas, ay pwede na kayong magsimula ng laundry business. At ilang sets dapat maganda? At least 3 sets. Mas maganda 3 sets. Kasi pag 2 sets, masyadong konti. Kung 4, maganda nga yung 4 at 5 eh. Pero kung hindi talaga kaya, try nyo mag 3 sets lang muna. And try to check sa area ninyo kung sino yung mga provider dyan ng commercial na laundry. Maghanap kayo ng supplier ninyo. Give time na mag-research, give time na magbasa, give time na magtanong-tanong, give time na mag-benchmark. Pag-aralan ninyo, lagyan nyo ng panahon, huwag kayong maging tamad. Kasi sa ilalagay ninyong kapital, pag naging tamad kayo nyan, ay nako, dyan palang mali na kayo talaga. Okay? So once again, laundry shop business, at least 500,000 pesos pataas. Depende kung ilang machines ang gusto ninyo. Depende kung anong brand yung bubuksan ninyo. Depende sa kung saang area kayo. Ay, naku, pwede talaga. Okay? Para hindi na kayo mag-suffer dyan sa abroad.
So maraming salamat nga pala sa lahat na nagtatapon ng ganitong klaseng tanong, kasi dahil sa inyo natatry kong sagutin, at dahil sa inyo marami din yung natututo. Ayun. When it comes sa challenge ng laundry shop, soon gagawa ako ng another episode na merong challenge sa laundry shop episode. So kung gusto ninyong marinig yan guys, kasi ang dami na naming naging challenge wala pa kaming 1 buwan sa negosyo. Gusto kong magbigay ng isang episode para dyan, at para naman magkaano tayo, no, magkasagutan tayo kung what do you think, ganon. Other than that, so far so good naman. Ayun, maraming salamat nga pala once again sa inyo in advance kapag napanood nyo tong episode na to, at sa mga magko-comment, maraming salamat din. Titingnan ko kung may nag-comment ba nun sa pinost ko. Nasaan na ba yun? Ay, wala pa, hindi pa lumabas. Okay guys, so babalik ako mamaya ha, shortly may babasahin na ako message.